mga kababayan nating seniors o na talaga ang balitang matagal nyo nang hinihintay. Isipin ninyo kung kayo ay 60 taong gulang pataas, may valid senior citizen ID at naninirahan dito sa Pilipinas. May pagkakataon na kayong makatanggap ng PH cash mula sa gobyerno. Automatiko, wala nang mahabang pila o komplikadong requirements. Marami sa atin, lalo na yung mga hindi nakapasok sa SSS o GSIS noon, matagal nang nagtatanong, paano naman kami? Wala kaming pensyon pero nagtrabaho rin kami ng buong buhay at ngayon mukhang dinidinig na rin ng gobyerno ang matagal nating hinaing. Ang PH1000 Universal Pension Program ay sinasabing magiging karagdagang tulong para sa lahat ng senior citizens sa buong bansa, kahit pa wala kang regular pension mula sa SSS, GSIS o kahit anong private fund. Ito'y parang pantay-pantay na tulong para sa lahat ng seniors lalo na yung mga nasa laylayan. Pero paano nga ba ito gumagana? Totoo ba talagang automatiko ang payout? Kailan ito ibibigay? At may mga dapat bang bantayan na maaaring bawasan o madelay ang makukuha? Yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Mga kaibigan, alam kong marami sa inyo ang sanay na sa mga balita na puro pangako. Kaya ngayong may usapan tungkol sa PHBO Universal Pension, gusto kong linawin lahat ng malinaw, totoo at direkta. Unahin natin ano ba talaga ang Universal Pension Program. Ito ay bahagi ng panukalang Expanded Social Pension Program na isinusulong ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, kasama ang National Commission of Senior Citizens, NCSC. Ang layunin nito ay bigyan ng pantay na buwan ng tulong pinansyal ang lahat ng senior citizens kahit pa wala silang SSS o GSIS pension. Sa ilalim ng kasalukuyang Social Pension Program, ang mga mahihirap na senior citizens lang ang nakakatanggap ng PH5 kada buwan o 6,000 sa loob ng isang taon. Pero ngayon gusto ng bagong programa na itaas ito sa PH2 Bongo kada taon o PH Bongo kada buwan. At ang maganda pa palawakin ito para masakop ng seniors na may official senior ID. Kung mangyari ito, ibig sabihin kahit ikaw ay dating tricycle driver, market vendor, or housewife na walang formal employment, makakakuha ka na rin ng sarili mong mini pension. Ayon sa mga ulat at panukala ng NCSC, target nilang ipatupad ito nationwide sa susunod na fiscal year. Pero ilang probinsya at lungsod ay magsisimula na ng pilot payout bago matapos ang 225. Kung ikaw ay rehistrado sa Office of Senior Citizens Affairs o ESCA at may Senior Citizen ID, pasok ka agad sa listahan. Hindi mo na kailangang magpasa ng SSS o GSIS records. Ang kailangan lang ay siguraduhin updated ang address at contact details mo sa OSCA at barangay dahil doon ipapadala ang notice kung kailan at saan ka makakatanggap ng ayuda. Ang mga payout ay planong gawin sa pamamagitan ng Land Bank, local remittance centers o barangay disbursement para hindi na kailangang bumiyahe pa ng malayo ang mga matatanda. Ayon sa plano, oo. Automatic enrollment ito para sa lahat ng senior citizens na nasa database ng OSCA at NCSC. Pero syempre may ilang kondisyon. Kung halimbawa nakakatanggap ka na ng regular pension mula sa GSIS or SSS, maaaring ma-adjust o mabawasan ang halaga ng iyong universal pension depende sa kabuuang benefit na natatanggap mo bawat buwan. Ang layunin ng gobyerno ay bigyan ng higit na tulong sa mga walang pension o minimum pension recipients. Kaya kung maliit lang ang nakukuha mo sa SSS, halimbawa 2,000 o 3,000 per month, posible pa ring may karagdagang tulong na 500 hanggang 1,000 monthly mula sa universal pension. Ang maganda rito kahit pa maliit ang dagdag, malaking tulong na yan sa pagkain, gamot at kuryente kada buwan. Ito ang mahalagang tanong na gusto kong pagtuunan natin. Kapag sinabing clawback, ibig sabihin ay maaari kang maobligang ibalik ang nakuha mong pera kung sakaling may error sa eligibility o duplication ng benefit. Sa kaso ng universal pension, may possibility na ang mga tumatanggap ng ibang government benefits, halimbawa Indigent Cash Aid o SSS regular pension, ay ma-review o mabawasan ang universal pension amount. Kaya importante mga kaibigan na siguraduhin nating tama at tapat ang mga detalye sa ating OSCA record. Huwag magpasa ng 2 application sa magkaibang barangay kasi kapag nakita ng NCSC na duplicate entry, maaaring ma-freeze o ma-hold ang iyong payout. May buwis ba ito? Isa pa itong magandang balita. Ayon sa mga draft guidelines, ang PH Universal Pension ay tax-free. Ibig sabihin walang kaltas, walang withholding tax at matatanggap mo ang buong halaga. Pero tandaan kung ikaw ay may ibang taxable income, halimbawa nagrerenta ka ng bahay o may maliit na negosyo, yun lang ang kailangan mong ideklara sa BIR. Hindi kasama ang pension. Kung ikaw ay pensioner na ng SSS or GSIS, hindi ka mawawala sa listahan.
pero posibleng partial benefit lang ang makuha mo. Halimbawa, kung ang universal pension ay PH £1,000 kada buwan at ikaw ay may SSS pension na PH 3,000, maaari kang tumanggap ng karagdagang PH 500 kada buwan bilang equity top-up. Ito ay para hindi magmukhang doble ang pensyon kundi pantay na dagdag para sa lahat ng seniors. Sa madaling sabi, walang mawawala, pero maaring mag-iba ang halaga depende sa kung saan ka kasali. Payout schedule at proseso ng pag-claim. Ang initial rollout ay planong gawin kada quarter. Ibig sabihin for 3,000 bawat 3 buwan. Ang unang payout ay inaasahang mailalabas sa mga piling lugar bago magpasko bilang bahagi ng Holiday Assistance Program for Seniors. Pagkatapos nito magiging regular quarterly disbursement na, Marso, Hunyo, Setyembre at Disyembre. Kung ikaw ay bedridden o may kapansanan, maaari kang magtalaga ng authorized representative para kumuha sa iyong pangalan. Kailangan lang ang authorization letter, valid ID mo at ID ng kukuha. Ito ang mga karaniwang dahilan kung bakit nade-delay or nawawala ang pension payout. Una, hindi updated ang OSCA record. Madalas lumipat ng tirahan ng senior pero na-update ang address. Kapag natagpuan ang listahan, automatic inactive. Pangalawa, duplicate registration. Huwag magpasa ng 2 aplikasyon sa magkaibang barangay o city. Pangatlo, expired ID. Kahit lifetime validity ang senior citizen ID, kailangan pa ring malinaw at readable. Kung sobrang luma na o nakita ang picture, magpalit na. Pang-apat, maling bank details. Kung land bank ang gagamitin, siguraduhing active pa ang account at tugma sa pangalan mo. May ilang practical na tips na gusto kong ibahagi. Una, kung ikaw ay may SSS pension pero mababa lang, maaari mong i-update ang record mo sa SSS branch at siguraduhing naka-apply ka sa annual pension re-evaluation. May mga pagkakataon kasi na ang pension ay tumataas kapag nagkaroon ng bagong cost of living adjustment, SHICOLA, o 13th month pension computation. Pangalawa, kung ikaw ay GSIS pensioner, siguraduhing aktibo ka sa GSIS Annual Information Revalidation JIR para hindi ma-freeze ang account mo. Marami na kasing naantala ang pension dahil nakalimot mag-report. At pangatlo, gamitin ang makukuha mong PH bong wisely. Ila ito sa pang-araw-araw na pangangailangan gaya ng gamot, kuryente o emergency fund. Pwede ring i-combine sa ibang tulong gaya ng PhilHealth Senior Coverage para mabawasan ang gastusin sa ospital. Halimbawa si Mang Ernesto, 87 taong gulang, dating karpintero, walang SSS. Noong nakarang taon, nakapnabibong social pension mula DSWD. Sa bagong programa, madodoble na ito sa PH 2,000. Ibig sabihin, bawat quarter ay makakakuha siya ng 3,000. Samantalang si Aling Nenan, 72 taong gulang, may maliit na tuwa mamay pension sa SSS. Sa ilalim ng universal pension, maaari siyang makatanggap ng dagdag na PH 500 buwanan o 6,000 kada taon. Magiging total niya 3,000 buwanan. Malaking tulong lalo na sa gamot at pamasahe. Kung gusto mong masigurado na pasok ka sa listahan, pumunta lang sa iyong barangay Oscar office at magtanong kung updated ang iyong profile sa NCSC registry system. Dalhin ang mga ito: Senior Citizen ID, Barangay Clearance Birth Certificate o valid ID na may date of birth 1x1 recent photo. Kung gusto mo ng online option, may NCSCE registration portal na unti-unti nang binubuksan sa mga pilot cities. Maaari kang tumulong sa ibang senior sa barangay para ma-assist sila online. Final thoughts, mga kababayan, ang PH Universal Pension ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay pagkilala sa sakripisyo at kontribusyon ng bawat Pilipinong senior citizen. Sa tagal ng panahon na nagtiis tayo sa kakarampot na tulong, ngayon ay may pag-asang darating ang mas maayos, mas batas na sistema. Pero tandaan natin, kailangan pa ring maging maingat. Siguraduhing updated ang records, totoo ang impormasyon at laging tanungin ang OSC o DSWD bago pumirma o magbigay ng personal details. Kung magiging maayos ang implementasyon, posibleng bawat senior citizen sa bansa ay magkakaroon ng sariling basic pension kahit hindi naging miyembro ng SSS o GSIS. Kaya mga kaibigan, bantayan natin ang anyo mula sa DWD at NCSSC sa mga darating na buwan. Ang 1,000 ay hindi lang numero. Ito ay simbolo ng pagkilala, respeto at pag-asa para sa ating mga nakatatanda. At gaya ng lagi kong sinasabi, kung may tanong kayo tungkol sa pension, benefits o payout schedule, huwag mahiyang lumapit sa inyong barangay OSCA o mag-comment dito sa video para matulungan natin ang isa't isa. Dahil sa dulo, hindi ito tungkol sa kung magkano ang matatanggap natin kundi sa tiyak na may mararamdaman tayong kalinga at halaga mula sa ating gobyerno. Yan ang tunay na magandang balita para sa lahat ng 6 na pataas na senior sa Pilipinas.